Proceed na po tayo sa next part ng ating pagbabayoled, which is pag-assemble na po ng ating BioLED projector dito sa kanyang pinaka-bracket. So kung gusto nyo malaman yung mga materyales na gagamitin po natin, na-explain ko na po yan sa first 3 part ng video po natin, which is lalagay ko na lang yung link dyan sa description kung di nyo pa napapanood. At ayun, kung ano man yung mga gagamitin natin materyales dito, na-explain ko na po doon sa first part. At makikita nyo naman kung alin sa mga yon yung mga gagamitin po natin. So yan, meron tayo dito yung bracket galing kay Ayoto, pang 2.5 inch po ito. So meron siyang cutout dito para sa MDL, pero hindi na natin gagamitin yan at pwede na lang po nating takpan yan. So swak na swak po kasi ito para sa ating mga retrofit. Lalo na't Ayoto rin po yung ating pinaka retrofit at saswak siya dito sa pinaka tornilyuhan niya dito sa ilalim. So unahin ko na, by the way, at napag-uusapan na rin natin fittings niya dito. Unahin ko na yung paglalagay nitong dalawang pirasong M5x12 or 6x10 na Allen bolts na stainless para dito sa bracket po natin. So ilalagay natin yan dito para mag-slide po siya dito sa ating retrofit. So kung matatandaan nyo dun sa stock natin, meron din siyang ganito pero nakaumbok na siya na plastic. Pero ito, kailangan natin siya lagyan ng umbok, which is itong mga tornilyuhan na to. So yung curved part or yung bilog na part, syempre dito siya sa labas. So ilalagay natin yan pa ganyan. Tingnan nyo yung orientation niya, dapat nakaharap to, itong Ayoto. So yan, itornilyo lang natin siya kabilaan. So ayan, ganyan yung fittings niya na ilagay na po natin. Nilabas ko yung washer kasi medyo maliit yung ulo para hindi siya lumubog. So kabilaan yan. At by the way, lahat po ng mga items, materyales po na ilalapag ko dito sa video ay ilalagay ko dyan sa description para kung sakali man maka-order kayo ng lahat ng gagamitin nyo para sa iyong BioLED setup. At sa huling part ng video is i-breakdown ko kung magkano lahat na magagastos nyo dito sa all-white BioLED setup na ginagawa po natin ngayon. So yan, all goods na tayo dito sa bracket. Test fit natin siya dito sa gilid. Ayan o. Swak siya kabilaan mga bossing. Ayun, pumasok naman siya. So hindi ko pa siya masyadong nigpitan, tinitignan ko pa yung fittings. At ganyan yung magiging postura niyan. Pwede natin siyang matutok gamit yung auto leveling, which is ilalagay natin soon. So kung kaya naman nagagalaw siya na ganyan. Tapos kung maalala nyo, may lock tayo na tinanggal dun sa stock. Babalik natin yan dito mamaya maya. So yun, next step po natin is kunin po natin yung ating mga BioLED projector. Ilalagay na natin sila dito sa bracket. So yung pinili po natin is syempre 2.5 inch pa rin at 65 watts to mga bossing. Hindi siya tricolor pero pwede naman kayo mag tricolor. Same lang naman yung procedure na gagawin natin. So kung bibili kayo, syempre dalawa na. Ayan, dalawa yung BioLED projector natin. At pagkabukas natin, meron siya mga sticker, mga bracket, at ayan, mga washer. Pero hindi na natin to gagamitin mga bossing kasi applicable to sa sasakyan. So kukunin lang natin yung pinaka BioLED mismo. Ayan, ito yung 65 watts natin. Take note, pwede kayong pumili hanggang 85 watts. Depende sa lakas na gusto nyo. Pero itong 65 watts, saktuan lang para sa akin. Para walang maging problema, hindi mag-overheat or whatsoever. At saka hindi ko naman kailangan na sobrang lakas talaga na BioLED kasi itong 65 watts pa lang, sobrang lakas na nito. Hanggat maaari, huwag nyo tatanggalin itong blue kasi magagasgasan to. Pero sa atin kasi ilang beses ko na siyang tinatanggal balik dahil sa demo build. Kung kaya naman, ayun, tanggalin na natin. At ito siya mga bossing. So kunin ko lang isa. Ito yung isa natin. Bibili kayo mga bossing pares ha. Nabibili kasi yan per piece. So bibili nyo dalawang piraso talaga. So yung pinakamababa nito is 45 watts at hindi ko may re-recommend yun kasi may pagkakaiba siya sa wirings. May polarity yung positive at negative niya, which is yung nandito. Yung nandito. May polarity yung positive at negative. Pero dito pwede magkabaligtad. Dito sa mga BioLED na hindi 45 watts, wala silang polarity. Pero sa 45 to be specific, may polarity. So medyo mahirapan kayo sa wirings nun. So suggest ko, bili na kayo kahit 55 watts na, mga ganun. Ito naman yung isa natin mga boss. Ayan, nakadikit pa. Ayan, napakakinis pa. So yun. At ayan, same lang naman sila ng wirings. At dapat same na watts yung bibili nyo. Syempre para parehas yung buga, kaliwa at kanan. So 12 volts yan mga bossing. Maglalagay na lang din ako ng mga link ng mga projector lights dyan.
So yun, tatabi lang natin yung box. Wala naman tayong ibang kailangan dyan. Itong pinaka-violet lang talaga yung kailangan natin. At tatanggalin po natin muna itong mga tornilyuhan niya dito. And 1, 2, 3, 4. Kasi ito, hindi natin gagamitin itong socket na to or itong spacer niya dito. So gagamit lang tayo dito ng torque wrench na medyo maliit. Para matanggal natin to, gagamit kayo ng T10, swak na swak yan. So kung wala pa kayo ng mga ganitong minor tools, kailangan nyo talagang bumili. So minsan dito kayo napapagasto sa mga tools na kailangan. Pero kung may mahihiraman kayo, mas okay para hindi na kayo masyadong gumastos. So yan, swakalin lang natin itong mga buntot. So ito, roscas nyo lang para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal. So yan, baklas lang tayo. So yun o, napagaan lang talaga pag may tools. Baklasado na siya. Ayan, tapos ilulusot nyo lang siya pataas, papunta dito sa wire. So yan, para malinis na siya tignan. Tapos lalagyan natin ito mamaya ng shrinkable tube. So para naka-grupo to at hindi siya sabog. So pag natanggal na natin yung bracket, ganito na yung itsura niya mga bossing. So ilalagay naman natin siya dito sa pinaka-bracket po natin galing kay Ayoto. So may 4 na tornilyuhan dyan. So para mailagay natin siya, kakailanganin natin ng maliit na M3 nuts. So 3mm nuts yung mga yan or bolts. At yung haba niya, ayan, may iba't ibang haba siya. Pero yung gagamitin natin, ayan, naghanap na ako dito sa mga bolts natin. Yung ganitong haba. Ewan ko kung anong haba nito, pero probably nasa 10 to 15 kung di ako nagkakamali. Actually, may binili ako na nakabukod, which is ito mga bossing. 3x16 siya, 8 piraso. At Allen bolt siya. Stainless na rin. Ang kaso nga lang, medyo mahaba siya para sa tornilyuhan natin. Kasi kung makikita nyo, ito lang yung taba niya eh. Ayun, no? Tapos ito lang yung bracket natin, medyo manipis. So sa swak na yung ganito kahaba mga bossing. Ayun yung ganyan. So test fit ko siya. Meron na rin kasamang tornilyuhan to. Ayun, no? Tsaka nut, tsaka washer mga bossing. So hindi tayo mga problema sa pag-lock sa kanya. So meron siyang 4 na tornilyuhan. Ipapasok nyo lang yung violet nyo, yung wire muna, papunta dito sa likod. Ayan, take note yung orientation niya. Nakaharap yung Ayoto. Nakatagilid yun dito. Ayan, nakapapasok siya. Baka kasi mabaligtad niya eh. Tapos sa pagpasok sa kanya, kung makikita nyo, may okasyon ng konti dito kabilaan. Iswak nyo siya dito sa part na to para pumasok. Kasi pag pinilit nyo siya na buo, hindi talaga papasok yan mga bossing. Mahirapan kayo ba masira yung violet. I-fit nyo lang dito sa gilid. Ayan o. Fit nyo lang dyan sa gilid, tapos swak na yan. Tapos sa tornilyuhan niya, ayan o, saswak din yung 4 na butas dito. Papunta dito sa bracket natin, ayan o. Kasi sa violet may 4 na butas yan. So yan, tornilyo na natin siya mga bossing. So ito yung gagamitin natin. M3 nut, galing nga dun sa set natin. Shoot lang natin. Hindi ko siya lalagyan ng washer sa taas, pero sa likod. Lalagyan natin siya ng washer kasi kung makikita nyo, medyo malaki yung butas. So lagyan natin ng maliit na washer. Inclusions naman yung mga bossing. At yun. Swak. Tapos, lalagay natin yung nut. Yung nut niya, swak lang naman. Kagandahan dito sa set na binili natin is Phillips screw yung gagamitin natin. At yun, natornilyo na natin siya. So, mamaya natin higpitan. Lagay lang natin yung 4 na tornilyo pati yung kabila. So, wala namang polarity yung violet, no? Pwedeng kabilaan yan. At huwag nyo lang mapagbabaligtad na ganyan. Hanapin nyo lang yung Ayoto na nakasulat. Nasa taas yan mga bossing. So, yan. Itornilyo ko lang siya para maka-fix na natin. Kaya nalagyan na natin ng M3 nuts itong isang violet natin. Lagay lang natin yung dito sa kabila. Okay na, nailagay na natin yung mga nut at saka bolts natin. Na-fix na natin yung violet. Bali, by the way pala, 5.5mm yung sukat ng socket dito sa taas. Hindi ko natansya kanina, gumamit pa ako ng long nose. Pero 5.5, tapos gamit kayo ng Phillips screw dito sa likod. Phillips screw para mahigpitan nyo siya ng todo. Pero dito sa ilalim, inipit ko na siya ng long nose kasi hindi papasok. Itong socket natin na to, ano, hindi siya papasok. So ipitin nyo na lang, diskartehan nyo na lang para mahigpitan. So medyo hinigpitan na natin, medyo fix na siya mga bossing. At yun yung fittings niya. So make sure nyo lang na pantay-pantay yung pagkalagay nyo para hindi tabingi kapag pinailaw na natin yung violet. Nilagyan ko na rin pala ng sapin dito kasi baka katagalan ng paggagawa natin is magasgasan nito, masira yung ilaw natin. So lagyan nyo na lang, ilagay nyo na lang, i-tape nyo na lang siya para hindi magasgas. Ayan, all goods na tayo dito sa fittings. Next naman po natin itong wirings natin.
Sa wirings naman mga bossing is pagdudugtungin lang natin itong positive at saka negative. Pagsasamahin natin papunta dito sa kabilang positive at saka negative nitong violet. Tapos itong high and low trigger po natin, kakat lang natin to pati itong kabila. Tapos pagdudugtungin din natin mga bossing. Ito yan. So cut lang natin to dahil hindi na natin gagamitin itong pinakasakit na yan. The way mas okay na may ganito kayo, no? Nag-invest na ako ng ganito kasi magagamit natin to pang cut tsaka pang open ng mga wire na itatap po natin kasi may iba't ibang sukat siya dito. So lalagay na lang din ako ng link sa description yan. So bali gagawin nating malinis yung pag-wiring natin, no? Yung hindi masyadong makalat, hindi siya masyadong spaghetti. So ito yung ituturo natin na best way para maging malinis yung violet natin. Ito yung alam natin na pinakamalinis na paraan. So yun mga bossing, isukat lang po muna natin itong wire natin dito sa isang violet. Ayan, isukat lang natin siya ng buo dito dahil itatap po natin yung mga wire na nandito papunta dito. So ikakat natin to, dudugtong natin siya dito, tapos ito na lang yung magiging wire natin palabas at gagawan ng socket. So dito meron tayong insulation mga bossing. Ito yung mahabang insulation natin na ipapasok para dito. Kasi kung makikita nyo, medyo sabog siya, no? Kapag naka-ganyan siya. So, lalagyan natin siya sa loob. Yung sukat nito mga bossing, 6mm diameter kung di nagkakamali. Pero yun, mahaba na yung binili natin kasi marami yung kakailanganin natin dyan mga bossing. So, yung ibang tawag dito is shrink tube pala mga bossing kasi kapag sinunog nyo siya, ninipis siya or mag-fit. So, susukatan lang muna natin yun dito. Ayan yung kagandahan ng tinip natin siya. Pag pinatong natin siya na ganito is hindi magagasgasan. Pero pwede nyo rin naman lagyan ng basahan yan mga bossing. Sukatan lang natin siya hanggang dito. Kasi i-cable tie natin siya papunta dito sa bracket. So puputo lang siguro ako hanggang dito mga bossing. So gamit lang tayo ng gunting syempre. Ayan. Tapos pasok lang natin itong buo wire ng violet set natin. So yung high and low to tsaka yung positive negative yung wire na yan. Shoot lang natin hanggang sa ilalim. Ayun, kung makikita nyo naman hanggang dulo, okay na siya. Tapos, i-cable tie lang natin siya dito sa part na to. So, para hindi siya nakaangat-angat or nakalawlaw. So, gamit lang tayo ng cable tie. Nakakalimutan ko sukat nito. Pero ayan, medyo malaki siya. Maglalagay naman ako ng mga link mga bossing. So, shoot lang natin siya dito sa part na to. Sa ilalim. Papunta dito sa taas. So ayan o, makikita nyo, sumuwak siya papunta dun sa taas. Tapos ayan, iipitin lang natin to mga bossing. So bago natin siya ipitin, initin na natin siya. So may lighter ako dito para ano siya mag-fit kasi shrink tube to. Pag ininitan mo mga bossing, sisikip siya, tas mag-fit dito sa mga wire natin. Ayan, huwag nyo lang masyado sunugin kasi baka masunog yung pinaka-wire nyo. Ayan, medyo pumayat na siya, no? So, bukod dito sa mahabang shrink tube natin or insulation, meron tayo dito yung mga maliit lang. So, para sa mga maliit na wire to, tsaka connection. Set ko na yan nabili. Ayan, tapos, pag okay na, pitin lang natin siya dito. So, itong cable tie natin na to, naglalak siya, no? Pag sinyot na natin ito, hindi na siya basta-basta matatanggal. Ayan, so tapos, lulusot ko lang siya dito sa may tornilyo. And or dito na natin ilagay. Ayan, so ganyan siya kalinis mga bossing. Tapos putulin lang natin syempre para malinis, walang nakasobra. Yun, kung makikita nyo naman, malinis yan tingnan mga bossing. So, itong wire na to, diretso siya papunta dito sa kabila. So bali sukatan lang natin. So pag ganito yan, tapos lalagyan din natin siya ng insulation na ganito yung sukat. Tapos dito sila magtutugma mga bossing. So ito tatap natin itong mga wire natin na to papunta dito sa kabilang wire. Note lang, kailangan lumitaw to, no? So nakatago kanina, nagputol ako para lumitaw. Medyo maikli lang siya, so tansyahin nyo na lang. So ganyan na siya, di ba? Magiging posisyon nito pag ganyan na siya mga bossing. Kailangan nyo rin dito ng tamang tansya para hindi mabitin yung mga wire ninyo. So putol lang tayo ng shrink tube hanggang dito. Ayan, okay na siya dyan. Putol. Tapos ipasok lang natin. So dito medyo mahaba yung allowance natin kasi medyo malapit na siya sa socket. So yan mga bossing, next step natin, babalatan natin isa-isa
itong mga wire natin dito. So hindi natin siya puputulin, babalatan lang natin ng konti. Tapos itong wire natin dito, kakat natin siya hanggang dito siguro. Ayan, pantay dito, mga ganyan. Tapos babalatan natin yung dulo at yun yung itatap natin dito sa binalatan natin kabilang wire. Siguro nagigets nyo naman, medyo basic pa lang yun. Tapos etong maninipis na wire na to, itong high and low natin, pwede magkabaliktad dyan mga bossing. So hindi naman kayo mamamali dyan kasi ayun nga yung 45 watts, yun yung may polarity. Pero sa mga 45 watts pataas, pwede na magkabaligtaran itong dalawang wire natin dito. So, sa pagbabalat, ito yung sinasabi ko sa inyo mga bossing, magagamit natin to. Pero kung wala, pwede naman yung gunting, tapyasan nyo lang paikot, basta mababalatan nyo yung wire. Ayan o, kung makikita nyo, napakagaan na lang. So dito siya sa 16, kung di ako nagkakamali. At yun, tapyasan lang natin lahat. Iyon, liit lang. Iyon, nabalatan na lahat mga bossing. Tapos, dito naman sa kabilang wire natin, ayan, splice lang natin siya or ibuka lang natin siya. So, ito, nabuka ko na. Medyo messy lang yung pagkakaano natin kasi medyo cloth pala yung insulation niya, no? Try natin tong black. Huwag nyong hayang maputol mga bossing kasi mahirapan kayo. Para malinis siya, dapat mabuka nyo lang. Ayan, okay na yung ganito kasi hihinangin pa natin yan pagkatapos. Ayan, okay na mga bossing. So, natapisan natin dito. May part lang ako na naputol, which is minsan din natin may iwasan kasi hindi pa ako masyado sanay. Pero all goods lang naman, pagdugtungin lang natin ulit, tapos itatap natin siya dito sa mga wire. So, may hinang naman natin yan mga bossing. So, napaka-basic lang naman ng concept ng hihinangin natin. Ang mahirap lang yung maghinang mismo kasi sumasablay minsan. So, itong black, tatap natin siya dito sa black rin syempre nung kabilang wire natin. Tapos paikot nyo lang siya dito sa wire na sa kabila, ayun o, para magdikit siya. Magtatanong dyan kung pwedeng hindi na hinangin. Actually pwede naman, kaso mas prone na masusunog yung inyong mga wirings kapag hindi sila fully contact. Pero kung hindi nyo siya hinangin tas makapit naman yung ginawa nyo, wala namang magiging problema, hindi naman siya maglo-lose connection. Pero mas maganda kasi yung connection talaga kapag nakahinang mga boss. And tapos itong pula naman, hinabaan ko yung pagkaka-splice niya, no? Yung binalatan natin. Para may dugtong natin ng maayos, kapit na kapit. Ayan, ganyan siya. Pati itong mga itim, pero hinangin ko muna bago ko ilagay. By the way, sa panghinang mga bossing, may binili tayo na isang set na, no? So, kung medyo beginner kayo, okay na okay to. Ayan, isang set na siya, may suction. Tapos dito niya ikukuskus. May sample wire. Tapos meron na siya nung pinakabala, no? And tapos meron din siya yung bala ng mismong panghinang natin. Yung soldering iron. No? Iba-iba yung shape. Pero yung ginamit ko yung default na lang. Which is ito yung patusok. So medyo beginner din ako dito, no? Pero napaghinang na ako recently. Kaya naman mga bossing. Basta alam nyo lang kung paano yung paghinang tsaka yung paglagay ng bala. Para maidikit nyo yung soldering iron at dumikit yung hihinangin nyo. So, pinainit ko lang siya, no? Kapag mainit na, ilabas nyo lang yung bala. Tapos, medyo ilaylay nyo lang siya kasi habang sinusunog natin yung bala, is, ayun, iniinitan natin siya gamit yung soldering. At yun, dapat malagyan ng buo. So yan, napaghinang na tayo ng isang mga bossing, itong itim na hinang na natin. By the way, binawasan ko pa ng konti itong insulation natin dito or yung shrink tube para maitupi natin siya ng bagya dyan. Tapos malagyan natin siya ng bukod na shrink tube na maliit, which is ito, para matakpan ng maayos itong nakahinang na part. So yan, dito sa shrink tube natin maraming sukat, pero ito yung gagamitin natin. Tapos make sure natin na matatakpan natin yung part na nakahinang, no? Kung mas siya yung una, gamit tayo ng mas malaki. At yan, kung makikita nyo, mapapasok natin. So medyo suksok pa natin siya, no? Para maipit siya. Medyo nakagit na siya dito sa nakahinang. So syempre, initan natin para mag-shrink siya or medyo sumikip. Ayan, diba? Nice. So, kung makikita nyo, nandito yung hininang natin. Fit na fit siya at nakabalot.
So hindi siya magdidikit sa ibang mga wire natin. So gawin lang natin siya dito sa lahat ng wire natin. So hinang, tapos shrink tube, pati dito sa maliit na wire natin, itong dalawa. So yun, all goods na sila. Medyo naninipis ako sa shrink tube. Dodoblihan ko lang sila bago ko sila ibuhulan kasi baka magkaroon pa rin ng connection. Ayun, no? Parang mabubuta. So dodoblihan ko lang sila. So sa insulation, ito pa rin yung gagamitin natin. Same dito, no? Kasya naman siguro yan. Tapos tansya lang tayo ng hanggang dito. Ayan. Ayan, naipasok na natin siya. Dikin lang natin. Ayan, kung makikita nyo naman, napakalinis, di ba? Wala masyadong kalat. So isa na lang yung output nila, isang pula, isang itim. Tapos dalawang maliit para sa high and low. I-cable tie lang natin sila dito. So bali ako, dito ko na lang siya ilalagay. Yan, no? Makikita nyo, napakalinis. Mas okay sana kung nasagad natin to na diretso na ganito. Pero yun, okay lang naman yan. So far, all goods naman. So kung magagawa nyo ganyang kalinis, mas maganda mga bossing. Walang naka-expose na mga wire. Rekta-rekta lang siya papunta dito sa gilid. So yan na yung part ng biled natin sa wiring. So lalagyan na lang natin siya ng socket dito. So yan, next part na tayo mga bossing. So kung makikita nyo naman, buo na yung biled po natin dito sa bracket natin. Next na gagawin po natin, itetesting po natin yung ating mga biled. At para magawa yon, gagamitin po natin yung ating mga relay. So ito sa actual, gagamitin talaga natin siya. Kasi ito yung magsusupply sa ating mga biled. So itetesting natin kung all goods at gagana po siya. So meron din tayo dito IOTA switch. So ito yung gagamitin natin sa biled natin kasi ito yung may pang on at saka off ng ating mga biled. Hindi kasi pwedeng nakababa dyan ng todo, lalo na't medyo nag-iinit yan. So hindi natin siya pwedeng gawing daytime running light, at meron na rin naman tayong daytime running light which is yung stock eyeline po natin. So yun, may pang off to at saka on ng biled. So ito yung gagamitin natin. Tsaka also all IOTA yung mga ginamit natin halos. So fit na fit yung mga yan. So dito sa relay mga bossing, ito yung magbibigay ng supply sa ating mga biled. So hindi kasi pwede na irekta-rekta natin siya sa baterya at masusunog. So dito sa ating mga relay, pakita ko lang sa inyo yung connection na gagawin natin. So pwede nyong i-skip itong part na to kasi tetesting lang natin yung gana ng biled natin. Pwede nyong skip itong part na to, kumbaga magta-trial and error lang tayo kung okay ba yung gagawin natin na connection mamaya. So dito sa relay natin, meron tayong positive, itong pula, tsaka negative, which is yan yung dedirekta sa baterya po natin. Tapos meron tayo ditong bukod na positive at negative. Yan naman yung i-connecta natin papunta dito sa pinaka biled po natin. So itetest nga lang natin yan mga bossing, at actual lalagyan pa natin yan na socket para pluggable po siya. Tapos, ito namang black at saka blue, ito yung kukonect natin dito sa high and low beam. Ito, yung maliit dito. Ayan. So, nakita nyo naman siguro yan sa unang part ng video natin. Yan yung magti-trigger ng passing po natin. So, pwedeng magkabaliktad ng fittings po yan or pagkakadugtong. Lalo na hindi naman 45 watts yung ginamit natin. So, tanggalin lang natin itong socket niya mga bossing. Ayan. Tapos yung huling connection po natin is itong blue tsaka green na wire. So pares po yan. Yan naman po yung idudugtong natin dito sa IOTA switch po natin. By the way, meron na tayo dito isang IOTA switch na nabalatan. At puputulan pa po natin yan. So tinanggal ko lang muna yung mga wire na gagamitin natin dito sa socket. Pero ito socket na to, by the way, hindi na natin magagamit. At i-connect natin yan dito sa stock switch natin. So kukunin natin tong socket ng stock switch at idudugtong natin siya dito sa IOTA switch. So mamaya na yan mga bossing, test muna tayo, itetest muna natin. By the way, meron tayo dito yung version 2 tsaka yung
version 3 na handle switch. So in case kasi is tatry din natin yung all white natin sa version 3. So all goods din na dalawa rin yung IOTA switch natin. Swak na swak, 'di ba? Balik tayo sa kanina. So itong blue at saka green ng relay po natin, dudugtong natin dito sa switch po natin. Hanapin nyo lang yung green at saka yellow. By the way, tinanggal ko na siya dito sa socket kasi yun, idudugtong muna natin siya dito. So yung green, dudugtong natin sa green. Tapos yung yellow, papunta sa blue. Tapos kukunin din natin itong brown ng ating mga switch at ikokonekta natin siya dito sa positive ng ating mga relay. So test fit pa lang naman to, huwag muna kayong palilito. Check lang natin kung gagana siya. Pagdudugtungin ko lang muna yung mga binanggit ko sa inyo kanina, tapos pakita ko sa inyo yung fittings. Test fit pa lang to mga bossing. Tignan natin kung gagana yung biled. So yun mga bossing, okay na yung test fit natin. Nailagay na po natin sa battery yung supply ng positive at saka negative. So itong biled natin, pakita ko lang ulit sa inyo yung connection. Itong maliit na wire niya, itong high and low beam niya or beam passing, kinonect natin siya sa black and blue nitong relay po natin. Ito yung relay natin Black and blue ng relay natin. Tapos, itong red at saka black, di naman kayo malilito, papunta sa positive at saka negative. Itong violet, galing siya dito sa relay, mga bossing. Tapos, dito naman sa ating switch, ayan, galing sa relay, ito galing to sa relay, yung blue at saka green, kinunak natin dito sa green at saka yellow nitong IOTA switch natin. Ito yan. Tapos yung brown, which is yung accessory, kinonek muna natin dito sa positive nitong battery. Tapos syempre, itong main na positive tsaka negative nitong relay po natin, kinonek natin siya dito sa baterya. Test light muna tayo, check natin kung okay o gumagana yung violet natin, pati yung switch. So punta tayo dito sa ating mga IOTA switch. Ayan, ganito yung orientation niya. Unahin muna natin yung passing niya mga bossing. Dapat gumagana agad yan. Check nyo yung ilaw. Yun. Nakakabulag, di ba? Liwanag. Naka-high yan mga bossing kasi passing. Ito naman yung low beam niya. So ngayon nakapatay siya. Ito yung tinutukoy ko sa inyo. Pwede nyo siyang default na nakapatay kapag nakababa itong switch na to. Ngayon, angat lang natin. Ayan, naka-low beam siya mga bossing. So kapag gusto niyo siyang i-high beam, click nyo lang to mga bossing. Itong high nitong switch natin. Ayun nag-high siya. Tutok natin siya sa likod, medyo nakakasilaw. Ulitin ko yung passing. Ayun, lakas low beam or on ng violet, ito. Isang angat or dalawang angat pala yung kailangan mga bossing. Part like kasi ito mga bossing, tapos ito yung on. Ayan, tapos ito yung high and low. Ayan. Itong park light natin mga bossing, which is kapag tumapat siya dito sa unang pindot, yan yung para sa shroud po natin. So, mas okay yung ganun para hindi rin babad yung shroud natin. Yun yung magiging park light po natin. So, next step na tayo mga bossing. So, tabi muna natin yung violet at saka relay. Hindi muna natin yung gagamitin. Bali, kokonekta muna natin yung IOTA switch natin papunta dito sa socket po natin. So, kukunin kasi natin to para pluggable siya dun sa motor po natin. So, meron akong dalawang handle switch dito. Yung isa yung version 3 which is ito. At yung isa naman yung sa version 2. Mas okay na kung ano yung version yung motor nyo, yun yung gamitin yung socket para hindi rin malito yung inyong mga socket at hindi magkaroon ng problema kasi may konting differences yung version 3 tsaka version 2. Pero sa color coding naman mga bossing, wala naman tayong masyadong pinagbago. So kung makikita nyo, halos parehas lang sila. May konting differences lang dito sa light blue tsaka light green nito version 2 at version 3. Yan lang naman yung medyo naiiba yung kulay. Di ko alam kung nag-fade. Pero ayun yung pagkakaiba nila mga bossing. Pero bukod doon, halos same naman sila ng wire code. Ayan kung makikita nyo. Green. Yung green dito sa version 2 is medyo dark siya. Tapos dito medyo light ng konti. Orange, white, sky blue. Tapos dito, medyo greenish yung sa version 2. Gray. Yung blue, mas dark yung sa version 2. Or halos same lang. Tapos may black. So, hindi naman masyadong nagkakalayo mga bossing. Parang nag-fade lang ng konti yung
kulay ng version 2. Di ko alam kung dahil may kalumaan to, pero ayun lang na may pinagkaiba. So puputulin lang natin yan mga bossing. So mas okay na yung IOTA switch natin is ganito rin yung kahaba yung socket po niya. So may mga wire tayo dito sa IOTA switch na hindi na puputulin kasi ito yung sa high and low ng violet natin. Itong yellow tsaka green. Yung blue tsaka brown, ayan, para sa accessory na yan. So puputulin lang natin itong isang set na to. So by the way, ito yung itsura ng IOTA switch kapag wala pang cut or putol mga bossing. So binalatan ko lang siya hanggang dito sa part na to. Tapos tatanggalin din natin itong mga socket, no, kasi hindi rin natin siya gagamitin. So ikakat lang natin siya hanggang dito. Maglagay na lang tayo ng konting allowance para sa dugsungan papunta sa socket po natin. Cut ko lang siya hanggang dito mga bossing. Take note, yung apat na wire is hindi natin puputulin kasi kailangan natin mahaba yan. So yan, putol na siya mga bossing. Hiwalay lang natin to, tabi lang natin yan. Pwede natin gamitin pang dugsong sa mga wire natin. So ito sa handle switch mga bossing, dahil version 2 yung motor natin, ito yung gagamitin natin dyan. So kung titignan po natin yung wiring po niya, pag-aralan lang natin ng konti. Yung orange, gray, at saka yung sky blue sa signal light, ito yan. So sa signal light yan mga bossing. Hindi lang kita yung sky blue, pero may sky blue siya. Medyo marumi na kasi itong handle switch kay luma na. So yun yung sa signal light po natin. Yung white, green, at saka blue naman, yan yung sa headlight po natin. Yan yung high and low. Bali hindi na natin gagamitin yan kasi rekta na yung papunta sa violet natin. Yung green at saka yellow na wire, direkta na siya papunta sa violet, yung high and low. So puputulin na natin yon. By the way, ikat ko na siya para hindi na tayo malito, no? So ikakat ko na siya dito. By the way, may duktong na ako dito kasi kumuha ako ng accessory yata dyan. Ayan, putulin na natin siya. So para makita nyo rin yung mga hindi na gagamitin. So itong white mga bossing, itong white medyo nagdilaw na, no? Tapos itong dark blue tsaka itong green natin is sa high beam yan. Ayan, ito hindi na natin gagamitin. White, dark green tsaka blue sa headlight yan. So dito sa ano natin switch, makikita nyo naman white, dark green tsaka dark blue. Ito siya sa switch ng headlight. So ito mga bossing, sa madaling salita, hindi na natin gagamitin. Iti-tape na lang natin yan or ikakat. Pero yun, i-tape na lang natin, hiwalay na lang natin yan. So yung matitira po natin yung para sa busina tsaka signal light, which is yung sa busina, ito siya, diba, yung busina natin. Light green at tsaka black yung busina po natin. So ito yan. Iniiwalay ko siya mga bossing kasi dudugtong natin yan dito sa IOTA switch. Tapos yung natirang to, ito yung sa signal light po natin mga bossing. Same lang to sa version 3, no mga bossing. Medyo nalito lang ako dito sa akin kasi medyo kupas na siya. Kaya naman yung light blue at light green, medyo parang pares na sila ng kulay. Pero tignan nyo na lang yung text na nilagay ko dyan sa taas. Yun yung color coding para sa mga wire. Nakakalito kasi kupas na to. So etong kasama ng black dapat light green. So ito yung sasama natin. Yan yung busina. Tapos ito yung signal light mga bossing. Okay na tayo. Nagkaroon lang ako ng pagkakalito dito. Pero ayan, ito yung final natin mga bossing. Yung white, dark green, saka dark blue, hindi na natin gagamitin. Tapos itong black, saka light green, sa busina po natin yan. At yung sa signal light is orange, sky blue. Ayun, sky blue siya. Naging light green dito eh. Tapos ito gray to malamang. So yan, i-connecta po natin yan dito sa IOTA switch. So yung pagkakasunod-sunod niyan, ayan, sasabihin ko sa inyo isa-isa. Yung black at saka pink nito IOTA switch po natin, dito natin siya i-connect. Yan yung sa busina ng IOTA switch. So from black to black, tapos light green to pink. So yan yung i-connecta natin. Tapos dito naman sa signal light po natin, so tatlo ulit yan. Ito yan. Yung violet, di kayo malilito dito, papunta siya sa
orange. Tapos, itong gray natin, papunta siya sa brown. Tapos, itong sky blue, papunta siya dito sa berde. So, pagdugtungin lang natin yung limang connection na yan or wire natin. Tapos, hinangin na rin natin, no? Tapos, yun, pakita ko sa inyo pag okay na siya. Napagdugtong na natin sila mga bossing. So, screenshot nyo na lang yung connection. Ayan siya. Tapos, nilagyan ko na rin ng shrink tube para maipasok natin bago natin siya or after natin siya mahinang para malinis siya tignan, no? So hihinangin ko lang muna para walang magka-loose connection. Bali okay na tayo dito, nahinang na natin, tapos na shrink tube. Tapos dito sa block nagdagdag tayo ng isang wire para yan sa auto leveling po natin, no? So yan, i-tape ko na lang siya para malinis siya tignan. At yun, naka-intact na siya. Pati ito, tape na lang natin. Though hindi naman natin yung gagamitin para malinis. Pwede nyo muna skip itong part ng pagtitape natin dito sa tatlong wire kasi gagamitin pa po natin yan or may hinangin pa tayo para sa high beam indicator mga bossing. So pwede nyo skip muna. So yan, na-tape na natin siya mga bossing. By the way, magtatap din ako ng isang wire dito sa kulay dilaw para to sa high beam indicator po natin, no? So, huwag na lang kayo palilito, bali dalawang wire yung tinapan natin. Itong dilaw, tsaka itong itim, kaya may nakalawlaw dyan. Ito yung para sa auto leveling. So, sa pag-tap, susugatan lang natin yung wire, tapos parang magdudugtong tayo ng another wire. So, hindi na natin siya puputulin, no? Itatap lang natin siya. By the way, yung mga wire na pinagdudugtong natin, galing lang yan dito sa Ayoto switch po natin. Okay naman yung mga wire nila, no? Parang Japan wire na rin, medyo makakapal. Pero kung may extra wire kayo, okay din naman. Itong wire ng Ayoto, goods din naman siya, medyo makapal na rin, tsaka quality. So ayan, nahinang na natin. Lagyan lang natin ng shrink tube. Okay na tayo dito sa switch po natin, no? Ngayon, itetesting natin ulit. So pwede nyo munang i-tape to kahit konti lang muna mga bossing kasi hindi pa tayo tapos dito. Maglalagay pa tayo ng mini relay dito. So kahit konting tape lang, pero sa case ko tinape ko na yan ng buo eh. Pero babaklas. Step po natin is ko-connect natin itong blue at saka brown na wire dito sa socket po natin. Dito sa stock socket. By the way, yung motor natin medyo kalansay siya ngayon kasi kinalas-kalas ko yung likod. Dahil hinahanap ko yung grounded dito sa signal light nga po natin na grounded na basa. Pero yun, yung babaklasin nyo lang kung sakali. Yung tinuro ko sa inyo nung una, yung headlight tsaka yung side fairings. Pero hindi nyo kailangan baklasin na katulad yan. May inaayos lang kasi ako kaya nakaganito yung motor natin. So balik tayo sa sinasabi ko. So yung brown at saka blue na wire, i-connect natin siya dito sa socket po natin. Ito yung socket papunta sa headlight po natin, no? So, hanapin nyo lang yung kulay itim na wire, which is ito. Ayan yung orientation niya. Same na same lang yan sa version 3. Nandito rin yung kulay itim na wire. So, medyo tinuklap ko lang itong part ng insulation niya na to. Kasi kukunin natin tong itim na wire, tapos puputulin natin yan banda dito. Maglagay tayo ng mga konting allowance, mga 2 inch, mga ganyan. Ayan. Tapos babalatan natin siya kabilaan. Kasi idudugtong natin itong wire ng switch natin. So, kunin nyo yung black at saka brown na tinutukoy ko sa inyo kanina. At yun, hindi kayo malilito dito. Dahil yung blue, dudugtong nyo siya dito sa baba. Tapos yung brown, dudugtong nyo siya dito sa taas. So, dugtong lang natin siya, balatan ko lang ng konti. Balatan ko na parehas. Yung haba nitong wire, hindi ko na binawasan. So, sa dulo ko lang siya pinutulan para kumasya at hindi mabitin. So, idugtong lang natin yung blue dito sa ibaba. Hindi naman kayo malilito dyan. Connect lang natin saglit. Kasi ite-testing ulit natin siya mga bossing. Tapos itong brown dito sa taas. So same lang na wire yan. Pinagputulan lang natin. Pero dalawa yung naidugtong natin. Ulitin ko para di kayo malito. Yung brown dito sa taas. Yung blue dito sa ilalim. Isa lang wire to. Pinutol lang natin yung itim na yan. So, yan. Sana hindi kayo nalito sa part na yan. So, after nyan, magte-test ulit tayo ng biled natin. So, isasabit ko lang siya dito kasi i-connect natin ulit yung high and low at saka yung relay mga bossing. So, isabit lang natin siya dyan. Yan. Bali, kakabit lang ulit natin yung relay natin, no? Kung paano yung ginawa natin kanina na test, ganun lang din gagawin natin.
Take note, ayan, meron na tayo switch dito. Nakadugtong na yung blue at saka brown niya. Tapos, itong yellow at saka green natin, dudugtong natin yan dito sa blue at saka green nitong ating relay. So, yung green papunta sa green, tapos yung blue papuntang yellow. Tapos, itong blue at saka black, kukonect natin dito sa passing nitong violet po natin. So, pwede magkabaligtaran yan. Tapos, yung positive negative ng violet natin. Tapos, yung supply ng baterya, lalagay po natin siya papunta dun sa pinaka-baterya po natin. At bubuhayin natin yung motor. Check natin kung gumagana lahat. Take note mga bossing, itong socket ng stock na switch natin, tatanggalin natin siya. So yan, tanggalin lang natin sa pagkakasakit. Tapos idudugtong natin itong bagong switch po natin papunta dito sa socket po natin na to. So idugtong ko lang siya. Ito siya mga bossing. Expect natin na plug and play yan kasi galing to sa stock. By the way, nakakabit sa akin ngayon yung OEM left handle switch, kung kaya naman hindi ko tinanggal to, no. So papalitan na lang natin yan nitong Iota switch. Pero kung kukunin nyo yung stock na socket nyo dito sa stock switch, babaklasin nyo muna to. Pero tayo kasi kanina nabaklas na. So yun, pinaalala ko lang sa inyo kung bakit meron tayo mga extra dito galing yan sa stock. So yun, naka-plug na siya, no mga bossing. Tapos may supply na rin galing sa baterya. Start lang natin siya. Take note, yung signal light po natin grounded itong left. Minsan yung right yung naga-grounded, minsan sabay. Pero yun, titingnan lang natin signal light dun sa likod kung nagana siya. Open natin. Ayan, gumana naman at nakabuhay na agad yung left switch niya. So dito sa switch yan, check natin kung nakabuhay. So yun, namatay at pag inopen natin, gana siya. So gana yung switch natin para sa ating signal light. Left and right na yan mga bossing. Tapos ito na yung moment of truth, no. Open natin yung violet natin. So unahin ko siya sa passing. So ito yung switch na gagamitin natin. Connected naman siya sa socket. So dapat gumana na agad to. So passing tayo. Yun, gumana. O, diba? Tapos pindutin natin to ng isang beses. Park light yan. Hindi pa talaga gagana kasi wala tayong park light or yung eye line. Tapos low beam, yun, gumana siya, no. Ayos. Tapos try nating i-high beam gamit itong high beam natin. Yun, makikita nyo naman umiilaw siya. Hindi lang masyadong kita kasi may cover pa siya, pero kita naman na gumagana siya mga bossing. Ayan, low beam, tapos passing tayo. Yun, gana siya. Nagre-react yung relay natin, no. Ibig sabihin, okay yung switch natin at saka connection ng violet po natin. Also, pati yung relay po natin. So yun, next step na tayo. Okay na tayo sa mga connection natin na yan.